Uy, tinatawag na tayo dun. Bakit? Ito ang tinatawag na The Sanctuary of Truth. Ito? Oh, hindi pa ito. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung buong structure ng The Sanctuary of the Truth. Nakapunta ka na ba dito? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Nakita ko lang to sa mga videos. Tapos, kaya natin pupuntahan. Isang dahilan kung ba't natin pupuntahan. Dito natin makikita yung mga concept ng pagkakapantay-pantay ng mga tao. Gaano man kayaman, gaano man kahirap, yung relihiyon, or kahit ano. Meron tayo dito tinatawag na The Sanctuary of the Truth. Oo. Tapos, Merong unang katotohanan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlima, pang-anim, pang-pito. loko-loko ka. Oh. Kala ko kung ano mga pinagsasabi mong ano. Binasa mo lang pala sa binigay na brochure. Lisan mo, ito na yung museum. Museum. Wow. Maganda. Susunod kasi tayo na yung gagawa nung museum. So magsa-site visit lang tayo. Subukan natin kung okay ba yung taray, Yung gawa. Yung gawa. Tingnan mo kung paano nila ginagawa yung wood. Mano-mano. Kung paano nila ginagawa. Nilalagyan niya ng mark para alam niya. Ayan, tingnan mo kung paano niya babawasan yun. Saka dito, pantay-pantay talaga, walang babae, walang lalaki. Kahit babae, kayang gawin yung woodcraft na ginagawa ng mga lalaki. Tignan mo yan. Paano nila nagawa yan? Ang galing. Hindi biro yan. Tama. Hindi biro gumawa nito mga idol. Lalo mano-mano nila gawin. Ayan o. Uy, bakit natutulala ka dyan? Ang laki tsaka ang ganda kasi. Tignan mo. Kita mo na, sobrang ganda. Amazing. Ang ganda. Tignan mo naman kung gaano kalaki yan at kung gaano ako kaliit. So, from dito, 5'1" lang yata ako, 5'2". Hindi ko na sure kasi hindi ko na iniisip yung height ko. Pero tingnan nyo naman sa likod ko mga idol, kung gaano kalaki yung museum na gawa sa wood na nakita natin kanina kung paano nila ginagawa. Tingnan nyo. Sobrang laki. Tsaka sobrang ganda. Tsaka hindi mo ma-imagine na Handmade lang. hindi mo siya ma-imagine na handmade, tsaka gawa siya sa kahoy. Usually kasi ang mga museum, tsaka yung mga ganito kalalaking structure, gawa siya sa semento, bakal, pero ito, kahoy. Imagine niyo kung paano ginawa at tsaka kung gaano katagal ginawa to para makabuo sila ng ganyang kalaki at ganyang kaganda. Yun pa lang, yung mukha ng Buddha. Ang laki! Sobrang amazing! Tsaka ang taas! So mga idol, kung pupunta kayo ng Thailand, isa to sa wag nyong mamimiss at isa to sa pwede kong ma-recommend sa inyo na puntahan nyo dito sa Pattaya, Thailand, ang The Sanctuary of the Truth. Sobrang ma-amaze kayo kung paano ginawa sa architecture, kung paano minamano-mano yung mga kahoy na ginawa nila. And syempre, kung gaano kalaki yung museum at kung gaano kataas. Ang ganda. Eto mga idol, yung nakita natin nung una, eto yung pinupukpok nila. Mano-mano nilang pinupukpok. Yan. Kahoy, no? Kahoy, tsaka kung paano nila nahuhulma to, imagine. Bawat detalye nito para hulmahin mo, sobrang hirap. Tsaka mano-mano mong pinupukpok. Gano? Paano nila maabot ang ganyan yun, no? Talagang detalye, no? Ang galing. Sobrang amazing. Matutulala ka na lang talaga at mapapaisip ka kung gaano nila katagal ginawa to at kung gaano ang hirap i-explain. Hindi ko ma-figure out mga idol kung paano nila ginawa at kung gaano kahirap gawin yung mga malalaking ganon. Wala talagang simento at all mga idol. Pati to, yung tinatapakan namin ngayon, wood din siya. Kung paano nakakapasok yung maraming tao dito nang hindi nasisira yung mismong structure tsaka yung mismong museum.
Kaya no wonder mga idol kung bakit dinadayo talaga dito sa Pattaya, Thailand at maraming turista pumupunta dito sa The Sanctuary of the Truth. Sobrang kahit sino magpunta dito mga idol, kahit saang lupalop ka ng mundo galing, maa-amaze ka talaga kung paano nila ginawa tong The Sanctuary of the Truth Museum. Kaya kung ako sa inyo, pag nagpunta kayo ng Thailand at nagbabala kayong pumunta ng Thailand, bisitahin nyo tong The Sanctuary of the Truth dito sa Pattaya, Thailand. Ma-amaze din kayo, promise. Mamaya subukan pa natin pakita ibang mga b-roll dito sa dulo ng video. Let's go!